Beloved Choral Group. Mga minamahal, darako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi sa ating banal na gawain, ang pakikinig sa banal na salita sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bilang paggalang respeto sa mahal sa salita nating pinakamamahal Panginoon, tayo ay minsanang tumayo na ito po'y dadalhin sa ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Palakpakan na kusog atong pinakamamahal Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Purihin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bless you po. The beloved preacher, Prairie Villeros. Everybody say, praise the Lord. Taas ang kamay tayo po'y dumalangin. Nakumulagin ng Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataong kailangan sa amin sa gabing ito. Kaya kami sinamasama mo naman upang purihin, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa lahat ng grasya, biyaya, kalubos sa amin, protection, gabay, tagumpay, Panginoon, through the first prayer and earned prayer, beloved parents of the Lord, our venerable pastor, Mr. Almeida, beloved Stan Pastor Almeida, and the whole blessed Almeida family. Lord, I cannot do anything without you, my God. Anoint me. Please, give us wisdom, understanding. Ikaw mangusap sa kapatiran, I bind Satan, cast out hindrances in their midst right now, my God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. So, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving and majesty, honor to our loving God, our dearest and Savior, and give double honor and respect to our dear and beloved parents in the Lord. And I will always remember and cherish and appreciate their blessed preaching and teaching. Our beloved noble pastor, Almeida, and beloved Stan Pastor Almeida, and greetings to the whole blessed Almeida family and beloved children po. And I greet also my beloved family, my beloved co-workers, preachers, to all of you, my dear brothers in Christ. Sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa gabing ito, magandang araw po sa inyo diyan. Palakpakan po natin ang ating malapay na. Simply, of course, we welcome our beloved Sister Jocelyn. So, right away from USA, nagpala tayo, nakabisita siya. Within 10 years' time, maminamahal na kapiling po natin siya. At sa lahat na mabisita po natin niya karon, magandang mahapon sa inyong lahat. Of course, hindi po malimutan, happy birthday po sa aking mga anak. Beloved Love, nag-celebrate ng birthday kahapon. Si Patty ay sa 16 naman. Si Kinkin ay sa 26. Puro Agosto sila eh. Kaya basta Agosto, August, sariling masunod. Amen. Pero kaya kita Kristiyano man ang masunod ang Panginoon. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya lahat tayo ay pinagpapala. Sinong pinagpapala sa gabi ito? Mga minamahal, lahat tayo pinagpapala, anak tayo ng ating mahal na Panginoon. That's why sa gabi ito, I am to encourage you. This sermon is about a short sermon of encouragement. Ano ba encouragement, mga minamahal? Yung gina-encourage kayo, kung sa Bisaya, ginadasig kayo. Amen? Tinuturuan kita anong dapat gawin nga para wag tayo manghina, wag tayo malugmok sa bawat problema, tumayo tayo, magpatuloy tayo, bumangon tayo. Dahil may Diyos tayong sinasambat buhay na kaya niya tayong tulungan in times of trials, in times of difficulties, whatever nga mga bagay dumating sa ating buhay, palagi nating kasama ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Sabi dito, the sermon of encouragement is focused on trusting God's promises, finding strength in His presence, and remembering His love during in a difficult times. Palakpakan natin Diyos. Ang encouragement, ibig sabihin, pinopokus natin na una-una ang pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Trusting, focused on trusting God's promises. Marami pangako ang Diyos sa ating buhay. Hindi tayo pasagdan, hindi tayo pabayaan, hindi tayo talikuran. Amen? Then finding strength, hanapin natin ang kalakasan sa iyang presensya.
Alalahanin palagi natin ang kanyang pag-ibig. Remembering His love during in difficult times. Alalahanin tayo ng pag-ibig ng Diyos sa gitna sa panahon na tayo po ay diyan sa kahirapan o sa paghihirap ng mga panahon. Hindi po tayo pabayaan Diyos tayo biguin. Ang pag-ibig niya ay totoo at dalisay. Everybody serves the Lord. Difficult times sa mahirap na panahon. Pabayaan tayo. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, number one, God unchanging promises. Ang Diyos ay may pangako siya ng hindi nagbabago at walang binago sa kanyang mga pangako. Amen ba? Amen? Pag sabi niyang babalik siya, talagang babalik. Pag sinabi niyang tawagin niyo ako sa oras ng kagipitan, ako'y pakinggan kayo. Hindi po nagbabago po yan. Sabi niya, call unto me in the days of trouble, I will deliver you. I will say, hindi nagbabago yan. Sabi niya, I will never leave thee. I will never leave you. I never failed you. Hindi po magbabago yan. Tubarin ng Diyos yan ang kanyang mga pangako. God's unchanging promises. Hindi nagbabago at walang pagbabago ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Kaya ang salita ng ating mahal na Panginoon, ito po'y parang angkla. God's word is our anchor. Anchor. Anong ibig sabihin ng anchor? Angkla. And He is always faithful. Siya po'y palaging tapat sa ating in the present, sa ating kapanahunan, at siya ay ito'y totoo. Totoo. So pagdating ng panahon, you have to turn Him in prayer. Pag may dumating ang panahon ng problema tayo, you have to turn our face to turn to God in prayer. Amen ba? Bumalik tayo sa panalangin sa ating mahal na Panginoon. Asking His strength, hanapin natin ang kalakasan, to trust Him, na tayo mananiwala sa Kanya sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Hindi man tayo kapalakpak. Amen ba? Amen ba? Yan ang pangako niya. He is an anchor. The anchor of our soul. Yung anchor, angkla po yun. Yung isang barko na walang angkla, hindi po pwede. Hindi makahinto yon, hindi maka-anchorage ang tawag na, hindi makahinto, maanod ng alon yan. Hindi pwede. Kaya kailangan ang barko may angkla. Kaya pagdadungko nila, lapit sa pantalan, kailangan mag-anchorage sila. Ano yun? Ihuhulog yung angkla. Yung angkla ang mag-hold sa barko, hindi siya madala ng agos ng hangin. Kung asa man ng hangin, siya po'y manatiling pupundo dyan. Manatili siya dyan because mayroon siyang angkla. Nakaangkla siya. So, ang Panginoon sa ating buhay, siya pong ating pinakaangkla. Amen ba? God's word is our anchor. Ang salita ng Diyos, ito po isang anchor. Ito po'y angkla. And He is faithful, always faithful. Palagi siyang tapat sa ating buhay. In our present times, and He is true. Yan ang gawin natin. Bumalik tayo sa Diyos sa mga panalangin in times of difficult times. Palakpakan po natin Diyos. Minsan ganyan, Graciano, makalimutan natin eh. Makalimutan natin sa sobrang hirap, na mudang kahirapan, pagsubok, ang madarating sa atin nervyos. Makalimutan natin na may Diyos pala tayong dapat tawagan ang salita ng Diyos nga angkla ng ating buhay. Na kailanman, gano'ng man kalaking unos, gano'ng man kalaking baha, hindi tayo maanod. Bakit yung salita ng Diyos, ang Panginoon siyang angkla sa ating kaluluwa. Mga kapatiran, mga konti lang yung ulan, hindi na dumalo. Baka magbaha. Baka magbaha. Baka mag-abaha. Nakalimutan mo ba yung salita niyo sa angkla? Amen? Amen? Kita magbaha pa yan, anong gawin yan? Hindi ka maanod. Tingnan mo sa panahon ni Noe. In times of Noe. Sabi ng Diyos, Noe, gagawa ka na angkla sa ibabaw ng bundok na yan. Gagawa ka ng barko. Dahil may darating, mangaral ka ng Ebanghelyo, sabihin mo sa mga tao, may darating na baha sa buong daigdig. Lilipunin ko ang buong daigdig sa magitan ng baha.
floods. Si Noah hindi po nagtanggi sa Diyos. Yes, Lord, here I am just to follow you. Sama mga anak niya, gumawa ng barko. Si Noah, grabe kalaking barko. Yan ang sakay doon buong daigdig ng mga tao, pati mga hayop. Imagine, 140 years, si Noah nangaral ng Ebanghelyo. That's to tell the people, to warn the people, na sabi ng Diyos, may darating na baha. Lilipunin ang buong daigdig ng mga tao, grabe ng kasalanan. Pero tinawanan na ng mga tao si Noe. Walang naniwala. Only his own family. Asawa, 3 anak at ang mga asawa ng mga anak. Pagdating ng panahon, natapos na yung angkla, natapos na yung barko, nakaangkurin sa ibabaw ng bundok. Dandahan na. Kumidlat, nagdalugdog, thunderstorm, lightning, dandahan, umuulan. Wala pa rin naniwala. Sabi na, nasiraan ka na ng ulo. Napagandang panahon, saan niya? Hindi yan babaha, simpleng ulan lang yan. Amin ba? Amen. Habang lumakas na lumakas yung ulan, hindi na mapigilan, mga minamahal, hanggang tumataas at tumataas, hanggang dumating sa pinakatluktok ng bundok na doon naka-anchorage ang barko, mga minamahal. Nang dumating na yung tubig, natanggal yung angkla. Bakit? Lumutang na yung barko. But before lumutang ang barko, hindi pa tumaas ang tubig, ang pumasok sa barko, ang pamilya ni Noe, pati yung mga hayop. Paano pa? Yung hayop, naligtas pa. Eh kung minsan mas marunong pa yung hayop sa tao, mag-amen ba tayo? Marunong pa yung hayop sa tao. Tignan mo yung mga aso niyan, si Oreo, nakabantay sa akin. Pag may lumapit na tao, hindi niya malaman na lalapit sa akin, biglang kong gagalawin. Sabi ni Oreo, ginaproteksyonan niya yung ang kanyang agalon. Marunong pa yung aso. O yung mga tao, minsan dadaan sa tabi mo, hindi marunong mag-rate, hindi marunong mga musta, parang wala nakita sa iyo. Hindi malang mag-good morning ko niya, good afternoon po, hindi lang mga musta. Labas lang, parang banggaan ka pa. Mabuti pa yung aso, pag may dumaan na tao, kaya sa panahon ni Noah, mabuti pa yung mga hayop naligtas ng ating Panginoon. Lahat na hayop, pares-pares naligtas sila. Inang tumaas na lumutang na yung barko, sumirado na yung pintuan ng barko. Saka pa lang ang sigawan ng tao, Noah, buksan mo yung arka. Sabi ni Noah, pasensya na kayo. Ang Diyos ang nagsirado ng arka, hindi ako. Matagal na panahon ako nangaral sa inyo, pilalahanan tayo, walang nakinig sa inyo. Dahil bakit? Ang pangako ng Diyos hindi magbabago. The unchanging Word of God promises. Unchanging, walang pagbabago, hindi nagbabago. Bantayan natin yan, mga minamahal. Pag sinabi ng Panginoon ganito, gawin mo yan. Dahil yung pangako ng Diyos, God's unchanging promises. Hindi nagbabago at walang pagbabago. Pag kanyang sinabi, magbigay ka at ikay bibigyan, gawin mo yan. Dahil pangako ng Diyos yan. Pag hindi ka magbigay, magnanakaw, darating sa iyong salot, tutuparin ng Diyos yan. To obey is a blessing, tutuparin ng Diyos yan. To disobey is a curse. To disobey is a curse. Gagawin ng Diyos po yan. Kaya mamilal, hindi po nagbabago at walang pagbabago yung mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay angkla ng ating buhay. Kaya kailangan kumapit tayo palagi sa angkla. Mga hindi tayo mabihag, madala ng agos ng sanglibutan kasalanan ito. Mamilal. At ang hindi lamang angkla ang salita ng Diyos, pati ang salita ng Diyos, ilaw. The Word of God is the light of our path. Ilaw ng ating mga dinadaanan. And every situation, mga minamahal, darating tayo sa punto doon. In every difficult times, in every situation,
dapat you'll always turn to prayer to our loving God. As strength, trust, and forgiveness in every situation. Dahil hindi po nagbabago at walang pagbabago ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Magkaroon ka ng tamang pananampalataya. Number 2, faith that overcomes. Yung panampalataya na makapag-overcome. Ano yun? Overcome temptation. Pag buo ang panampalataya mo, kaya mo ma-overcome ang trials, problems, difficult times, temptation, lahat ng mga problema at dating sa buhay mo. Kaya mo ma-overcome because of faith. Panampalataya na sa puso mo. Even in small faith can remove mountains. Tayo? Even small faith can remove mountains. Kahit maliit na panampalataya, kaya niya ililipat yung bundok. Amin ba? Bundok ng problema. Kaya have faith in God. Sabi ito, have faith in God. Magkaroon ka ng panampalataya sa Diyos. Na alam natin na walang imposible sa ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag-ibasa Bible reader, Matthew chapter 17 verse 20. Sundan niyo. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 17, ang talata ay 20. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Even in a small faith can remove mountains. Sa maliit na panampalataya natin na binigay ng Diyos sa atin, from our unbelief, sabi niya, can remove mountains. Kaya mo palipatin yung bundok sa kabila. Kaya mo alisin ang bundok sa harapan mo. Ano yon? Bundok ng problema. Bundok ng walang makain. Bundok ng walang pamasahe. Bundok ng karamdaman. Bundok ng takot. Bundok ng discouragement. Lahat, maraming bundok. Mountains of trials. Mountains of discouragement. Mountains of difficulties. In every situation, sabi, Brunette, hingiin mo sa Diyos, magkaroon ka ng panampalataya. Kahit isang butil na maliit na panampalataya, kaya mo alisin ang bundok, ilipat sa kabila. Dahil alam naman natin, knowing this, that for God, nothing is impossible. Wala imposible sa Diyos. Dahil meron tayong panampalataya na maliit, katulad ng buto ng mustasa. Nakita nyo na ba yung buto ng mustasa? Sino nakikita ng liso ng mustasa? Gaano kalaki? Ha? Gaano kalaki ang liso, buto ng mustasa? Hindi ka nakikita? Ikaw, Robert, nakikita ka na? Liso ng mustasa? Gaano kalaki? Sabi niyo, hindi malaman kung gaano kalaki. Napakaliit ng liso ng mustasa. Malaki pa yung munggo. Kaya bakit yung example ng Diyos? If you have faith as a grain of mustard seed. Pinintulak. Malakas sa monitor mo skillet. Ha? Katulad ng maliit nga buto ng mustasa. Ang iyong panampalataya, kaya mo utosan bundok, umalis ka dyan sa harapan ko. Demonyo, umalis ka sa harapan ko. You can remove mountains in yonder places. Kaya hindi po tayo pabayaan ng Diyos. Amen? Amen? Hindi ka ma-discourage, kundi palagi ka ma-encourage. Palakpakan natin ang Diyos. Kung may karamdaman ka ngayon, may problema ka, huwag ka matakot. Huwag ka mag-alinlangan. Huwag ka malugmok. Huwag ka manghina. Kanang bundok sa buhay mo ngayon, kaya mo yan alisin sa katawan mo.
Kung may panampalataya ka pagtuo, liso na ng mustasa, ang buto ng mustasa na pakaliit. Kaya mo yan. Yan sabi oh. Because of your unbelief, huwag ka lang magalinlangan. Kaya sabi, because of your unbelief, dahil sa inyong walang paniniwala, for verily I say to you, at sinasabi ko sa inyo, kung mayroong kang panampalataya katulad lamang ng buto, kaliit na buto ng mustasa, kaya mo alisin ang bundok sa harapan. You shall see this mountain remove hence to yonder place. And it shall be removed, aalis, and nothing shall be impossible unto you. Palagpagan po natin ang ating alapay. No? Everybody say, praise the Lord. So Lord, finding strength in His presence. Pag manghina ka na, ramdam mo parang nanghina ka na, ang panampalataya mo, sabi dito sa Biblia, finding strength in His presence. Hanapin natin ang lakas, kalakasan sa Kanyang presensya. Kaya anong gawin mo para mahanap mo yung presensya ng Diyos? Sabi ito, you are not alone. Hindi ka inusara, hindi ka nag-iisa. God is with you always. Ang Diyos kasama mo palagi. Even in darkness, kahit sa kadiliman. Seek His guidance. Hanapin natin yung kanyang patnubay, gabay sa magitan ng kanyang salita at sa kanyang banal na Espiritu. Ang pabayaan, huwag natin pabayaan, let the light shine on your path. Ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating mga dinadaanan para mawala yung kadiliman. Even you walk in darkness, hanapin mo yung strength at guidance sa presensya ng ating malapag. No? Kaya huwag kang magtamad-tamad magpuri. Amen? Kaya hindi tamad-tamad ka magpuri. Yung leon, umiikot-ikot sa iyo yan. Sabi ng Biblia, 1 Peter 5:8, Satan is like a roaring lion, seeking to whom he devour. Ang leon katulad ng ang kaaway katulad ng leon. Umaatungal, gangurob, roaring lion, roaring lion. Walk it about, lumalakad, umiikot, seeking whom he devour, naghahanap ng kanyang matukob. Kahit nagpupuri ka, pagtulog ka, umiikot-ikot sa likod mong demonyo. No? Walk it about, to walk it about. Umiikot-ikot siya. Seeking whom he devour. Yung preaching ko sa amaga, sabi ko sa mga preacher doon, pag kulang ka sa prayer, nakaluhod ka tulog, ang demonyo, inikot-ikutan ka sa likod. Pag tulog ka na, papasok sa puso mo yun. Kasi wala ka ng apoy. Sabi, let the fire burning in your heart. Kailan yung apoy, paningasin natin sa ating puso. Ano yung apoy? Holy Spirit. Seeking guidance from the Holy Spirit. Magkaroon ka ng power, buhay. Yung mga sagubat, yung mga hunter, yung mga pangayam, pumunta yan sa lasang, sa gubat, in the forest. Pag magabihan sila, mag-bonfire sila, kung ng makahoy, magsunog sila ng apoy. Malaking apoy. At doon sila matulog sa kilid ng kahoy hanggang magdamag. Pero hindi sila pinapasok ng mga iba-ibang hayop pati mga leon. Bakit? Takot ang mga hayop sa apoy. May masusunog sila. Ang Kristiyano, pag puno sa Holy Spirit, puno sa pagpupuri, puno sa anointing, ang apoy lumalagabdab sa puso niya. Keep the fire burning in your heart. Hindi makapasok yung kaaway sa iyo. Hindi makapasok yung demonyo sa iyo. Finding strength in His presence. Hanapin natin yung kalakasan, kapangyarihan, anointing sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nag-isa. Kasama natin palagi ang Diyos. Palagi siya sumasama sa atin. Pangako niyan, I will never leave thee, nor forsake thee, or nor fail thee. I will go before you, and I always there. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang salita ng Diyos ay ilaw, apoy ilaw sa ating mga dinadaanan. Kaya seek His guidance through His Word and Holy Spirit. Kailangan nating Holy Spirit, mga minamahal. Sikapin nyo madamang presensya.
Mapuspos ka, mag-trembling ka, iiyak ka sa aluluwa mo at sipon. Grabe ka, revolusyon ng puso mo, umaapoy. Lumalagablab yung puso mo ng banang espiritu. Kalami isinggit, hallelujah! Kaya na, revive ka. Umaapoy yung puso, hindi ka matalo ng kaaway. Puno ka ng anointing, puno ka ng presensya, puno ka ng guidance, puno ka ng kapangyarihan. Hindi ka matalo ng kaaway. Mga problema, wala, hindi mo in-entertain ang problema. Yung mga istorya walang kabulan, hindi mo in-entertain. Yung mga chismis, hindi mo in-entertain. Yung mga istorya nga mga hati-dati story, hindi mo in-entertain. Kahit wala kang makain, hindi mo in-entertain. Wala kang pakialam, basta importante, puno ka sa presensya. Purihin ko ang Diyos, sambahin ko ang Diyos, palakpakan ko ang Panginoon. Wala kang pakialam. Kahit wala ka na makain, wala kang pakialam. Hindi ka naghihina. Hindi ka na di-discourage. Palagi ka na na-encourage. Dahil puno-puno ka ng presensya sa puso. Palakpakan po natin yung Panginoon. Hope in the midst of trial. Sunod, pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Palakpakan natin Diyos. Pag-asa. Mayroon tayo pag-asa sa kalagitnaan ng pagsubok. Hope in the midst of trials. In the world, we will have tribulation. But take heart, Jesus has overcome the world. According to John 16:30. Pakibasa. John chapter 16 verse 33. Praise the Lord. Sa aklat ng Juan, Kabanata 16, ang talata ay 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Palakpakan po natin Diyos. There is hope in the midst of trials. May pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Sa sanlibutan ito, mayroong pagsubok at kahirapan. But take your heart and be glad and we have to rejoice. Magalak ka, matuwa ka, maging panatag ang puso mo. Huwag ka magumalihanan, huwag ka matakot. Kay dinaig na ng ating Panginoon ang sanlibutan. God straighten us and help us. And He will uphold us. Ang Panginoon, palakasin tayo. Panginoon, tulungan tayo. Panginoon, panghawakan tayo. Dahil dinaig niya na ang sanlibutan. Jesus has overcome the world. He will uphold us. Hawakan niya tayo. Palakasin niya tayo. Tulungan niya tayo. He is an help in times of trials. He is an help in times of our needs. Kaya be rejoice and take your heart and be happy and be comfort. Because the Lord already overcome the world. Hindi na tayo pababayaan. Palakpakan po natin, Diyos. Pinawakan na tayo ng Panginoon. Pinalakas na tayo, tinulungan tayo. Kaya ang Diyos, bibigyan tayo ng kapahingahan. Rest and renewal. Kapahingain tayo ng Diyos at magkaroon tayo ng pagbabagong strength sa puso natin. Renewal. Ma-renewed na tayo. From trials, from sadness, from broken-hearted, from sicknesses, everything ating naramdaman sa puso, from weariness, from loneliness. Sabi ng Panginoon, magkaroon ka ng kapahingahan at renewal. Babaguhin niya yung puso natin. If you are weary, kung ikaw ay pagod na, nalulungkot ka, let God grace be your rest. Hanapin natin ang grasya ng Diyos nga siya maghatag, magbigay kapahingaan sa atin. If you are drained, anong drain? Tuyong-tuyo ka na. Wala ka ng presensya maramdaman. Napakalayo ng Diyos. Drain na drain ka, sabi nila. Kung baga sa cellphone, drain, lubat na. Mga minamahal, let His mercy renew you. Pabayaan mo ang kanyang awat habag, mag-renew sa atin. Mag-fill sa atin. Because He is our source of strength and He will restore us.
Siya ang source ng ating lakas. At siya po mag-restore. Ano yung restore? Siya po magbalik ng ating kainitan, kasiyahan, kagalakan, panampalataya, tapang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Gikan sa pagka-drain mo, gikan sa panghina mo from weariness, pagod na pagod ka. Hallelujah. Ang Diyos bigay pahingaan sa iyo at babaguhin lahat ang puso mo. Bigyan ka ng kalakasan, i-restore niya ang panampalataya mo para lumakas ka naman. Maibalik naman ang kadasing mo sa pagpupuri sa Diyos. Malakas ka naman ang palakpak, malakas ka naman sumigaw. Palagi ka gusto mo, palagi ka sa sambahan. Kahit may announce na bagyo, kahit may ulan, hindi ka natatakot. Bakit? Pinatapang ka na ng Diyos, pinalakas ka ng Diyos. Bahala na nung mangyari sa buhay ko because our God is my anchor. Ang Diyos ang aking angkla. Hindi niya ko pabayaan sa oras ng pagsubok. In the midst of trials, in the midst of darkness, in the midst of difficulties, kasama natin ang ating pinakamamahal. Singgit, hallelujah. Purihin natin Diyos. Hallelujah! Salamat sa pangako mo sa aming buhay, Lord. Hallelujah! Hindi nagbabago yung pangako. He is our anchor. He is our strength, our trust in every situation. He overcome the world. He imparted their faith. Na siya nagbigay ng kalakasan sa bawat kahirapan sa buhay. May pangako ang Diyos. Binaigi niyang sa libutan. Siyang sus nating lakas at siya magtulong sa atin. Pangawagan tayo ng Diyos. Kailangan magpakapuno tayo ng presensya ng Diyos. Swami naman. Sigaw ka, hallelujah. We need power from the Holy Spirit. Jesus. And I long to do your bidding. Here I am. Here I am. I follow your Sundin lang natin ang kalooban ng Diyos. Here I am. Until my calling is fulfilled. Here I am. Lord, here I am. Jesus. Sing it po. Kailangan mong palagan presensya ng Diyos. Naroon lumakas ka at mabuhay ka. May balik ang iyong pagstuo, pagkadasig sa Diyos. Ang iyong lakas may balik. Jesus. Laban, Lord. Laban. Jesus. He gladly
Salamat, Lord. Salamat sa presensya mo. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat sa paghatag kalakasan, pag-revive mo sa amin. Maraming salamat sa pananampalataya. Hallelujah. Jesus. Here I My calling is open. am. Jesus. Hallelujah. Here I am. And I long to do your will. Here I follow your guidance. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am, Lord. Here I am. Here I am, Lord. Here I am, Lord. Here we are. Sing it, hallelujah. Salamat, Panginoon. Napakabait mo, dakila at pagkapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord. You give us strength in times of trials, in times of difficult times, Lord, in every situation, Lord. You're always there, straighten our faith. Help us and uphold us, Lord. In times of weariness, you renewed us, my God. You're the source of strength, and you will restore our faith always, my God. Hindi mo kami pinabayaan. Thank you so much, my God. Dahil sa maliit na pananampalataya, binubuhay mo kami. Jesus. Mga minamahal, abang naramdaman pa natin ang presensya ng Diyos, huwag niyong pigilin. Huwag niyong pigilin ang presensya ng Diyos. Presensya, Banal na Espiritu, yan ang kalakasan natin. Yan ang lakas natin. Yan ang mag-aapoy sa puso natin. Magpalakas sa atin sa oras ng kahirapan, sa kadiliman. Siya magpalakas sa atin. Habang umiyak tayo namang presensya, kausapin natin ang Diyos. We have to pray in the Spirit. Mapakinggan ng Diyos ang ating mga iyak, mga tulo sa ating mga mata, mapakinggan niya. Luha. Upo na kailang Diyos sumula sa Jesus. Hallelujah. Wala, Panginoon. Wala talaga. Nangidalangin parents in the Lord. Lamol Pastor. Master Pastor, malapit siya na itong susumamo sa iyo. Pakinggan mo ang bawat panawagan ng mga anak mo, Lord. Impart to them in a small faith, Lord, in their heart. Strengthen us, Lord. Restore this faith and joy in serving you, my God. Pagpalahay mo sila lahat sa material, pinansus, ng bagay. May tagay karamdaman, pagalingin mo lahat ang problema. Hawakan mo na yung matutos na mandasing mangsangyaw na Ebanghelyo sa mga tao. Magdala pa ng maraming kaluluwa. Magligtas ka pa, magpanalangin sa negosyo, trala buhay, pagkikitaan. We pray this, Lord, to the personal pastor in the name of Jesus. Sing it, hallelujah. Hallelujah, Jesus.
Pato kamay sa ulo nyo isa nakataas, lahat tayo mag-rebuke with all power authority. O pamala Panginoon, minsanan po ulit kami lumalapit sa trono ng biyaya sa kalangitan. Minsanan pa sa nadalangin namin na Venerable Pastor, blessed and Pastor, blessed children. Ibabang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan. Sandaling ito, balungan nyo. I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and disease. Cast out from our children right now. The might of Jesus be healed. Demons, cancer, diabetes, all kinds of sickness, cast out from them. Problem, poverty, weaknesses began from their heart. Lord, bless them so much. Renewed, restore their faith. Papalakasin mo sila, patatagin mo sila, Lord, ganun din. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Palapakan natin, Diyos, Panginoon. Hallelujah. Singgit, hallelujah. Prihin ka, mahal na Panginoon. Tumayo tayo, mga minamahal, tindog kita. Bayo kamot, luksok kita. Tulog ka bisis, kusog nga pagsinggit, gikan sa itong kasing-kasing. Halabas, Lord! Halabas, Lord! Halabas. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. So, mga minamahal, I encourage you. Pinadasig na kayo. Sa bawat panimbaho na to, magdala mong dagang kalag. Mangaral mo Ebanghelyo. Tanan, magpaluap mo sa mga silingan nato nga may mga kapatiran, nga mga nabugnaw, dahil sila sumpanay. Encourage yourself to do the will of God para tayo po'y lumagas. Di na-encourage you ulit, huwag kayong magliban sa gawain ng Diyos. Huwag kayong matakot sa mga panahon. Basta importante, pag dito ka sa sambahan ng Diyos, He is our anchor. Hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? At magbigay tayo ng ating mga tithes and offering, ating mga pledges, tutulong kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Upang ngayon, pinagpala kami, tayo. Yung lupa natin na napalit sa Barubo, Agusansor, na 1,000 square meters, sa Tabang Kaloy sa Diyos. So, na-process na namin sa Tandag, sa province. Beloved Brother GR, kasama natin siya. Grabe yung Panginoon. Ngayon, na nakakuha na tayo ng ICAR sa BIR, pati po yung lupa at standag mismo, matagal linakan yun, nakakuha na rin. Ngayon, lahat yan, balikan namin sunod, ibigay na natin sa ROD, List of Deeds, for transfer of title in our church. Maging atin na. So dito, yung lupa natin, lalakarin pa natin, babayaran pa natin yan lahat para magkaroon ng absolute deed of sale. May balance pa tayo ng mga almost 900,000 pa yan. So pag nabayaran natin yan, magkaroon na ng absolute deed of sale, so lalakarin na naman natin yung papel para for transfer sa church natin, para tuloy-tuloy na ang ating pagtrabaho. Pero pag wala pa ngayon, tulong-tulong muna tayo. Magsumikap na magbigay kayo ng mga pledges nyo, kahit ano lang i-pledges nyo, mga minamahal, para dandahan natin. Financial muna nga pledges, iunan nyo kayo. Marami pa tayong gastusan bayaran. Hindi lamang sa CDO nga chapel ang prepare, lahat ng mga station po. Ang bayugan, lalakarin naman namin sa lahat yung lupa nga binili din natin. Transfer na rin yun, para ROD na rin yun. Marami tayong mga lupa na inaayos. Marami pa eh. Mayroon pa sa Bayo, mayroon pa sa Kudapawan, ayusin pa yung mga lupa doon, lahat ng mga pinagbibili natin, so ilalakarin pa yan para sa atin na. Pati yung Liloy, sa buwan, atin na rin lupa yon. Ilalakad pa yon, lalakarin pa yon para may transfer sa church. Kaya grabe ang mga gastusan dito, mga minamahal. Hindi natin pwede pabayaan, kaya sayang yung mga lupa natin na biling, hindi po matransfer sa pangalan ng church. So magbabayad pa yun ng arindo yan, mamultahan pa kita, sayang. Kaya ang tag-iya pa rin sa yuta ang tag-iya. Kaya hindi natin na-transfer sa ating church. Although nabayaran natin. Kaya ginasikap natin yan, mga minamahal, para tanan, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? Yung mga station natin, nag-request ng mga sasakyan. Service daw nila dahil kailangan sunduin yung maraming kapatiran, mga kaluluwa. Yung taga-Ingoog, dumaan kami sa Ingoog kanina. And rin aside sa atin, nag-request sila kaya hindi daw makaya ng Rila. Maraming inusundo ng kapatiran, pati yung mga taga-Adlay, Suri Karaskal, Suri Gabriel. Sabi ko, mag-pray lang tayo. Wala imposible sa ating mahal na Panginoon. Pagpalanginan to sa Ginoon, lahat yan. Eh, ang church, grabe ang gastusan sa church. Hindi lamang isa. Lahat. After nga ng Pagadian, pupunta pa kami ng Pontevedra.
Capiz, Iloilo. Ang Pontevedra Capiz, ayusin naman natin yung lupa doon, chapel doon. Kaya 10 years contract, pipirma namin po pag layout naman kami ng chapel. Hindi matapos-tapos yung gastos. So why I say this to you? Para malaman nyo. Malaman nyo ano bang kalihukan ng church. Pag hindi nyo malaman, ay sila Kuya Andy at Tinini, palakad-lakad na lang. Halos iniikot na lang nila yung Mindanao. Hindi kami lumalakad ng aming sarili. Kung kami lang sarili, anong gawin namin? Mas gusto ko matulog dito palagi, magpahinga. After puri, pahinga, tulog, hanggang lumaki yung tiyan natin. Kahit lumalakad nga, lumalaki pa rin eh. Kaya nga wala tayong magawa. Ang tawag sa atin, stagnant Christian. Alam stagnant? Hindi umaagos, hindi kumikilos. Kakati tayo, mabubulok tayo niyan. Ayaw ng Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, go and preach the gospel throughout the world. Inutusan tayo umalis, hindi lang magstambay na katulong lang. Go ye into all the world and preach the gospel. Kaya ang ginagawa natin, mga neighbors, kasi nagbibisita natin, umalis tayo, nagpe-preach tayo. Tignan mo, yung mga kaluluwa, matutuwa ta, mga tumanggap na kaluluwa, na-revive, nagbabautismo, dagdag na kaluluwa. Yun ang soul winning. Gospel. Maraming tao maliligtas. So sa yung ginagastos natin, yung pagbibigay, doon na pupunta sa ginagastos natin. Kami nga, kung kami lang, surrender na kami. Kaso lang, hindi pwede mag-surrender eh. Habang may buhay, may lakas kita, mahininga. Gawin natin ito for His glory. Kaya pag wala na tayong lakas, wala na, inutil na tayo, wala tayong magawa. Kaya habang may lakas kita, may kusob, may suon ko, himuon tang kabuton sa Diyos. Kaya hindi man tayo pasagdan. He is our anchor, siya ang magbalik ng mga panalangin kanatong tanan. Palakpakan po natin ang Diyos. So manindong tanan na mag-isunan ko, hallelujah, pinagpala na panapaaga tayo gamay. So, beloved Preacher Dante Makapayag, please pray for our closing prayer. So, after this closing prayer, pwede ka lumapit, may isuon ko, magpa-pray over. Kung may mga problema for counseling, di ka maulaw mo duol sa amo, maminal, we have to serve, cater for you para sa iyong kaugalingon. Ang pingla, mag-ingat sa pag-uwi, kay medyo umulan, madangog ang mga dalan. Praise the Lord. Amen. God bless you po, Brother Orlin Preacher Andy Binyas. Tayo manalangin mo na mahal sa itong pinakamahal gusto po salamat. Hallelujah. O lagi kaming kamahanan sa Nuso Cristo, kami nagpasalamat ka, di nga malangtigong panimbaho, di nga bago na natapos, Ginoo, ng midweek service. Salamat sa imong gahom, grasya kaluoy, kanunay, hatag kalipay kadasik sa imong anak, pagtambong, di malangtigong panimbaho sa imong presensya, nga sa kanunay galihok, imong gahom, Ginoo, gina sa pagsugod sa MC, sa mga pagdayag, sa joyful, sa sulim, nga lawiton, Ginoo, panang nagadihog, panang nagiguban ka na mo, Ginong sus, sa imong gahom, bisan pa, may pasalamat, usab, Ginoo God, sa mga buhing kadaugan, sa imong manak, kamo na paminawan, mga klase-klase, mga buhat, milagro, Ginoo, panang nagaputikson kanunay, hallelujah, praise the Lord Jesus, sa mga lawiton, sa private single and youth choir, Ginoo, beloved Jesus finest, Jesus and choir, nga lawiton, panang nagadihog, Ginoo God, bisan pa, Ginong sus, sa sobrang insaktong mapaghatag, Ginoo God, panagpanalangin sa mapaghatag sa iyong mga anak, Dears Jesus, bisan pa sa imong pulong, sa iyong nasagit dala, sa mga ubos nga lagad, Dears Jesus, para ka magkapatuhob sa mga kasing-kasing, ang libig ng kawang, something mo nagkapaabot sa mong pagbalik, ikaw magkapatubo, Ginoo. Hallelujah, Dears Jesus, hallelujah, kami nagpasalamat usab, Ginoo God, hallelujah, yung tipuro mo pamauli, o pag-ampo pa na pastor, evangelist, may istratal media, mga dears, and pastor, din na kami sa langit na Ginoo, proteksyonan, magbibantay ang pingan mo kami, mag-auban ka na mo sa kadalanan, pengon sa mong panimalay, nga puno sa gugmag, kalipay, kadasi, Ginoo God, balik mo kami sa Barnett Prayer. Uman si mong anak patang mong makasimba. Usaon mo kaming tanan. Nilagi si mong gugmag grasya. Kinapasalamatan si mong gamhanan ngalan sa Nuso Cristo. Amen. Amen. Iyagi niyo po sa boxes yung mga pledges natin. Yung puti nga bag sa TV program. Yung brown yun ang para sa lupa natin sa chapel. So pwede kayo maghulog sa mga pledges yun dyan. Yes, I love you, the love of the Lord.